bigla ang outing baka mo. Yung beach resort na malapit lang sa Metro Manila na may Instagrammable views and breathtaking sunset at syempre very accessible and affordable i-commute sakay ng bus. Tara na mga karuta, samahan niyo ko sa biyahe natin LRT Taft to Nasugbu, Batangas. Mula LRT Taft sa Pasay City ay babiyahe tayo ng 93.4 kilometers patungo sa ating destinasyon. Sakay ng bus, babaybayin natin ang ilang bayan ng Cavite, Tagaytay City hanggang marating natin ang Nasugbu, Batangas. Dumating tayo sa DLTV Bus Terminal ng 8:45 AM. Malapit ito sa McDonald's Buendia at katabi lang mismo ng Jackliner Bus Terminal. At nasa baba lang ng LRT Hilpuyat Station. Bukod sa Nasugbu, meron din silang biyahe ng bus patungong Lucena, SM Lipa, Batangas Pier at Lemery. At syempre dahil beach na kami, dito kami sa biyahe Nasugbu, Batangas. Ang sasakyan natin ngayon ay isang King Long Coach Bus ng DLTV. Veteranong bus na ito at kapansin-pansin din na medyo may kalamaan na ang loob ng bus. Araw-araw ang schedule ng bus dito pa Nasugbu mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At isang oras lang ang interval ng bus kada biyahe. Ang bus na ito ay may 2x2 seat configuration, may TV pero hindi ginagamit, malamig naman ang aircon, at maluwag naman ang legroom, kaya pa nga ilagay ang bag sa unahan. At dahil ang bilis na puno ng bus, 9:39 AM pa lang, umalis na ito mula sa terminal. Pagliko pa lang namin ng Taft Avenue, nagticket na agad si kuyang konduktor. Sa kanto ng Taft Avenue at ilalim ng LRT1 Hilpuyat Station, kumana naman ang bus patungo sa Senator Hilpuyat Avenue. 276 pesos ang regular fare ng Nasugbu, Batangas, samantalang 221 pesos naman kapag discounted. Karaniwan ng eksena sa bus ang mga pasaherong nagtatanong ng kanilang destinasyon. Tartarias High School daw. Tartarias? Oo. Ang kabayan niya ni... Ano? Paris, Nasakayan. Paalala lang mga karuta, bago sumakay, pwedeng mag-research muna or magtanong sa bus conductor or driver kung tama ba ang bus na nasakyan nyo at ang rutang pupuntahan nyo para hindi kayo maligaw. Ay po ma'am. Sa buko. Saglit namang huminto ang bus sa tapat ng kanilang garahe. Meron yata nakalimutan ilagay sa bus. Sabi mo yung takip wala. Hindi na yung nila. Reminder lang mga karuta, mag-CR muna bago kayo sumakay ng bus dahil walang bus stop ang rutang ito. Nasa 2 minuto lang naman ang hininto ng bus at nagpatuloy na rin na baybayin ang Hilpuyat Avenue. Ilang saglit lang, nag-U-turn naman ang bus patungo sa kabilang lane. Samahan nyo nga pala ako hanggang sa dulo ng video kung saan bibigyan natin ng sakay score ang overall bus experience natin na to.
dito ng transport. But, dinalo. Meron yun. Kaya lang, di nagkakit. 10 minuto pa lang tayo nagbabiyahe at nandito na tayo sa Redemptorist LRT1 station. Isa ang Redemptorist station sa 5 estasyon ng LRT1 Cavite Phase 1 Extension na nagsimula mag-operate noong year 2024. Naku, bigla namang bumuhos ang mahinang ulan bago kami pumasok ng toll gate ng Cavitex. Ang toll fee para sa Class 1 vehicle ay 59 pesos, sa Class 2, 78 pesos, at ang Class 3, 117 pesos. Sa part na ito, napakasarap talagang titigan at pagmasdan ang dagat. So far, very smooth naman at komportable ang biyahe sa veteranong bus na ito. And after just 6 minutes, narating na namin ang dulo ng Cavite Expressway. Ilang saglit lang, kumana na ang bus patungo sa unang bayan ng Cavite, ang Bacoor. Alam nyo ba mga karuta na 355 years na ang Bacoor, Cavite?
Itinatag ang Bacoor, Cavite noong 1671 nung namumuno pa si King Charles II ng Espanya. Hindi point to point ang bus na ito mga karuta. So maya't maya may sasakay, meron din namang bababa. Pangako ko sa'yo, mukhang kailangan kong muling tingnan ang Paglagpas ng SM Bacoor, punong-puno na ang tao ng bus at marami na ring nakatayo. Pagkalipas ng 31 minutes mula nang umalis tayo sa terminal sa Pasay, narating na natin ang Imus, Cavite. Alam nyo ba mga karuta na ang Imus, Cavite ang flag capital of the Philippines? Dito lang naman kasi unang winagawiway ang watawat ng Pilipinas noong 1898. Kung commuter ka sa Cavite, alam na alam mo sigurado ang Imus BDO. Mukhang masarap yung kinakain chips ni Madam sa harapan. Mamigay kaya to pag nanghingi ako? Update lang sa chips na kinakain ni Madam. Bago ako nagkaroon ng lakas ng loob, naubos agad niya to. Yun, tulog na.
At 10:45 AM nagsimula ng bumagal at nag-usad pagong ang daloy na sasakyan dito sa Dasmariñas, Cavite. Patuloy lang ang pagbagal ng daloy na sasakyan hanggang marating namin ang isa sa pinakasikat na resort dito sa Cavite, ang Volets Resort. Masasabing kulang ang childhood life mo kung hindi ka pa nakaligo sa Volets Resort. Traffic na naman, so skip na natin yan dahil ayaw natin yan mga karuta. After 1 hour and 30 minutes, narating na natin ang Silang Cavite. Labag. At 11:40 AM, narating na natin ang beautiful city ng Tagaytay. Sa
isang babaeng pasahero nagpupumilit bumaba sa maling babaan. Mga kuya, Kabilang ay bawal dito ma'am. ay, mura pa. Kailan po? At kudos sa konduktor at driver, hindi sila pumayag. Wala Buti kang magawa. naman. Yun talaga babaan natin eh. Bababa ka sa driver ha. Ikaw magbayad. Tingin dito. Baba naman karapal eh. Ito mo bawal magbaba dun. Mababa. Siya na naman babayad ng ticket. Okay lang. Saludo ako sa bus driver na to at sa konduktor sa hindi pagpayag sa pasaherong nagpupumilit bumaba sa maling babaan. Sa ating mga kapwa pasahero, matuto naman tayo maging sensitive. Sinabi nang bawal, hindi pwede, huwag nang magpumilit. Mga pa-driver ka man, konduktor at pasahero, lahat tayo kailangan nating sumunod sa batas trapiko. Kung bahagya lang naman ang layo ng iyong destinasyon sa iyong binabaan, might as well maglakad na lang. Sayang, exercise din yun. Think positive na lang. Isa ang Tagaytay City sa dinalagsa ng mga turista, lalo ng mga taga Metro Manila. Dahil sa mataas ang lugar na ito, maganda ang klima at malamig dito. At makikita rin dito ang napakagandang view ng Taal Lake. Kaso hindi ko nakuha ng view ng Taal Lake dahil nasa kabilang side ako ng bus. Bukod sa magandang klima at magandang view, dinarayo rin dito ang mga restaurants na nag-o-offer ng masasarap na pagkain, lalo na yung mga nagkikrave ng bulalo. Hindi ko lang. Isa pa. Isa pa eh. BI, katarang BI. Tsaka sa may CCTV. CCTV sa kabal. Hindi ko lang. CCTV. Sa puntong ito, may mga pasahero na rin mga bumababa pero may pailan-ilan pa rin pasahero ang sumasakay. Pababa po CCTV.
ano? Lutangan. Excited eh, bakit? May meet up din sa season. Sa Mindes, dalawa sikat isa sa crossing ng Patrisa. $10,438.5. Save more po. Crossing Mendez. Titigilan ng trabaho. Ang mga ganda na dito eh, alis ka pa. Para mag-release sila, mag-release sila, di ba? Dito. Ayaw ko pagtagaan ko. Taganahan niya ng tao dito eh. Alis ka pa. Sipag lang naman pumunta dito. Tamat ka na. Team leader pa. Nabiyan na ka sa mga alam mo, titigit na po. Sinalo mo kanina. Wala, hindi ko nga alam. Hindi. Yan, yan na wala sa isip ko siguro. Tanda na naman. Ay mo siya magtutulog na. Nakita natin kung matulog ito kami din. Nako, yung nito dito na may basurahan eh. Pinasiwas pa doon. Yung pakita na. Toasted. Yung tayo toasted. Kakalin ako. Nasaya mo yung kanin kanina. Panis. Panis. Nagtando panis. Ayaw mo. Panis, iba-init naman yung kanina. Okay. Ano panis yun? Kape lang po. Eh, tanong. Baka ba ako na yung manok nila? Init-init na lang. Maga pa yun. Naloob yung ulam. Pagkis ko. Ibang pisa nakakatali yung mga bata niya rin. Yung nakatali. Sa puntong ito, maganda na ang POV natin. Sa harap na tayo nakapwesto dahil wala ng senior PWD na gustong umupo sa harapan. Baba. Sa sikat. Ano ba yung excited to gago? At pagkalagpas lang ng Paliko Bridge, kumaliwa ang bus papasok sa Paliko Terminal para magbaba ng mga pasahero. Mga 1 o 2 minuto lang, umalis na rin naman ang bus na aming sinasakyan. Ano mayari? Alam ko eh. Hindi na lang nasutaan. Central, sunod. Tapos Ligan na, Ligan na. 20. Ito. Okay, diretso, pasok. Pasok na natin eh. Ito. Ito, 5, 4.
At dito, narating na rin natin ang munisipalidad ng Tuy. Sa lugar na to, mukhang baluarte ito ng mga Leviste Legarda. Naglalakihan ba naman ng mga signage at pictures ng mga Legarda at Leviste sa magkabilang kalye. Sa wakas, narating na natin ang rotonda na maghihiwalay sa Nasugbu at Lian. Ang gawing kanan ay papunta ng Nasugbu, samantalang ang kaliwa ay papunta naman ng Lian, Batangas. At dahil nasa ruta ang dalawang lugar na yan ng bus na sinasakyan natin, uunahin nating mapuntahan ang Lian, Batangas. Magda-drop off muna ng mga pasahero dito sa 7-Eleven Lian, Batangas. 20 pasahero ang bababa dito. Tapos, babalik na tayo sa Nasugbu, ang final destination natin. At 12:46 PM, nagmaniobra na ang bus dito sa Lian Central School para bumalik sa Nasugbu, Batangas. Yung ano, sa pababa ng sakpat. Ano? Baka ba yan? Turo. Ano yan? Patuloy. Madaming magaganda at affordable na beach resorts dito sa Nasugbu, Batangas. Kaya naman isa to sa favorite go-to place namin kung gusto namin ng mabilisang beach vacation.
yun, nakita ko na ang Andox, mga inasal at McDo. Yan ang senyales na nandito na tayo sa ating destinasyon at dyan tayo bababa mga karuta. Hindi ko na nakuhanan ang actual na pagbaba namin mga karuta, pero dumating kami at bumaba ng bus at exactly 1:02 PM. Overall, napaka-smooth, convenient, affordable, and very relaxing naman ang aming naging biyahe sakay ng bus ng DLTB na may rutang Buendia LRT to Nasugbu, Batangas. At dito kami ngayon mag-i-stay overnight sa Canyon Cove dito sa Nasugbu, Batangas. So, relax muna tayo at mag-beach mga karuta. Kung gusto nyo mapanood kung anong ginawa namin at kung gaano kaganda dito sa loob ng Canyon Cove Resort, i-click mo na ang nakikita mong video sa screen mo ngayon para mapanood mo ang aming video. Ako nga pala si Lars, ang inyong karuta. Basta lagi niyong tatandaan, sa buhay man o sa kalsada, basta nasa tamang ruta, panalo ka.